Hello everybody! Magandang araw po ulit sa inyo. Kami ay nandito na naman for another episode of our podcast. Salamat po sa aming 5 viewers. 5 viewers. Ayan. So, ayun. Kamusta po kayo? Anong mga ginagawa ninyo? Kayo ba ay namang problema pa rin sa taas ng gas? Medyo mababa na yung gas ngayon. Sana bumaba pa ng bumaba para makabiyahin mo tayo. Pababa. Pababa ng pababa. And so, ayun po, narito kami ulit for another episode na sana ay makakapulutan. Nakakapulutan. Anong kapulutan? Pulutan. Kinakain mo to. Sige. Kapulutan. Yan, ng leksyon. Ng araw. So, before we start, meron lang po tayong konting icebreaker question. So, we're gonna talk about money ngayong gabing ito. Gabi, kasi gabi po ngayon, gabi kami nag-shoot na naman. So, lahat tayo, talaga pagdating sa money, alam ko ay maano ang ating pandinig. Diba? Ako pag mahilig ako manood ng mga mga financial, may mga advice, videos. Mga influencer about mga financial finance. Wala advisors. Gusto kong yumaman kasi. Kasi yun. Ayan. So, ang icebreaker question natin is, ano yung isang meaningful na purchase na nagawa mo sa buhay mo? Wag na lang yung, inisip ko sana yung una, ano yung pinakamahal na purchase ka. So, syempre yung mahal sa amin, baka hindi naman mahal sa inyo. So, yung mura sa amin, baka mahal din sa inyo. Kaya meaningful na lang. Ano yung meaningful na purchase na ginawa mo? Meaningful purchase, siguro yung bumili ako ng sala set. Yes. Para sa bahay namin dati, sa mama at papa ko nun sa Bicol nun. Ay, ganun ba yung upuan doon ngayon, yung blue? Hindi. Yun? Bamboo yun. Bamboo sala set. Pero pag sinabing sala set, yan yung mga upuan. Lamesa. Meron kang parang couch, long bench, tapos dalawang maliit na upuan, tapos meron center table. Bamboo sala set po yun ng sa Bicol noon. Kasi naalala ko noon nung bata pa ako, meron kaming upuan doon. Di pa ako pinapanganak, yun na yung upuan namin, sabi nila mama noon. At alam mo yun, habang tumatakbo yung panahon, unti-unting nalalagas yung sandalan mo, yung armrest mo, yung paa mo, bulok. Nung umalis po ako noon sa bahay para mag-work dito sa Manila, yun pa rin yung inuupuan nila, kaya nung ako po ay magkatrabaho at syempre unang sweldo, uuwi sa probinsya noon, December noon. Ang ginawa ko po ay sinama ko yung mga magulang ko noon para bumili ng surprise. Hindi nila alam ko ano bibilin. Pero dumaan kami doon sa parang bilhan ng bamboo sala set at binili nga namin yun. Tuwan-tuwa po sila. Para sa akin ay nakatuwa yun at talagang meaningful. Kasi pag uwi namin sa bahay, alam mo yun, kita mo yung ngiti talaga ng nanay mo na after dekada, ilang dekada yung upuan na yun, ay meron silang maupo ang bago na mabango. At hindi bulok, hindi sira-sira. At para sa akin yun po talaga yung meaningful, yung pasaya ko yung mga magulang natin. Ako naman, yung meaningful na purchase na nagawa ko nung as an adult, with my adult money, is yung nakabili ako sa bahay dati ng TV, flat screen TV. Kasi, yung di ba OFW kasi si Papa. So, parang yung mga TV namin dati, nanggagaling pa sa Saudi, tapos ipapadala. So, alam mo yung feeling ng yung may balikbayan box. Nakapalibot kaming ganyan, pagbukas TV, yun talagang parang feeling namin yan, parang big time na. Kasi talagang may TV galing abroad, ganyan.
Ngayon yung TV na yan is nasira yan. So, Yeah. dahil parang working nag-school pa kami niyan, so wala kaming pambili. Matagal kaming walang TV talaga nun. As in years talaga. Yeah. Tapos nung nasira na yun. Tapos, hindi ko maalala kung hanggang kailan ba kami walang TV. Parang feeling ko basta bago ako mabiling flat screen TV na yan, sira yung TV namin. So, ang nangyari, yung mama ko nagkasakit. Yun yung first, parang series ng confinement. Tapos, naano siya sa bahay, nagpapagaling sa bahay, ganyan-ganyan. So, wala siyang mapaglibangan nun. Kaya parang, syempre, nalulungkot siya, ganyan, kasi nagkasakit nga siya. Tapos, ang ginawa ko, naki-swipe ako sa kanya yun nga yung flat screen TV para may mapapanood-nood si mama doon sa bahay. Kaya nung nabili ko yun, syempre parang adult na adult yung pakiramdam mo sa nakabili ka ng TV, di ba? So, yun. So, yung TV na yun, parang last year lang yan nasira. So, inabot pa ng 9 years, 8 years, mga ganun. Yan. Kaya sobrang meaningful sa akin yung purchase na yun. So, Sinuwipe niya po yun, pero binayaran niya naman. Binayaran ko yun. Unti-unti. Sarili niya po Binayaran mga ko yun, pera po hello. talaga yun. Oo. Ayan. So, ang topic natin for today is about, sabi nga natin, money, about finances. Bilang nasa kalagitnaan tayo ng crisis, nagtataasan na naman ang mga bilihin, ganyan. Diba? Parang halos lahat talaga are finding ways to save, to earn more. Ayan. So, gusto sana namin mag-share about sa mga mga advice. Kaso hindi kami expert. Hindi kami finance expert. I wish namin na may kami expert. Kaso hindi. So, ang share na lang namin is our financial mistakes. Mistakes na wag nyo nang gayahin. Wag na advice, mistake na lang. Mas masasabi namin yan ng mabuti. Okay. Mukhang madami yun. Pero limitahan natin yung mistakes na yun. Kasi Limited lang, baka mga 1 to 2 lang. Kasi ang dami namin abutin mistake. tayo ng oras dito. Ayan. Actually, madami financial mistakes. Kasi, syempre, abang lumalaki po kami, hindi naman kami mayaman, di ba? At naalala ko nga nun, syempre, ang tatay ko, hindi naman siya talaga nagpastor sa isang malaking simbahan. Malaki yung nagiging kanyang allowance o kaya love offering. Maliit lang po yung simbahan pinagpapastoran niya. Syempre, kaya yung income, medyo maliit din. Kaya talaga yung pag-aaral po namin ay iginapang, no? Paano? Ginapang, no? At Ginagawa. di ko nga akalain, makagraduate ako eh. Pero ganun pa man, dahil po dyan sa experience niyan na tipong naghihikahos at hindi sapat yung pera, dahil po doon, nung nagkatrabaho ako, syempre, naging parang may pera ka na, meron ka nang gagastusin. So, ang nangyari po noon, parang dahil sa meron ka na nahawakang pera at meron ka na experience in the past na kakapusan, parang gusto mong punuan yun. Yung void. Yung void na yun. Nakikita mo yung mga Void. classmate mo dati, ang kasarap ng mga kinakain, nakapag Ngayon, 7-Eleven, makakabili ka di ba? na. Pero dahil di mo naranasan yung gusto mong maranasan, kaya splurge talaga, bili dito, bili ganyan, alam mo yun, sapatos, bag, damit, di ba? Pagkain, kaya ako unti-unti po akong lumaki nun simula nun. Tumaba ako ng tumaba dahil sa pagkain. Alam mo yun, dahil po doon, hindi ako nakapag-ipon kaagad, no? At the same time kasi, syempre, dahil sa hindi nga ako makapag-ipon, nagpapadala ako sa bahay namin kasi ako po yung panganay. Kaya on my own, hindi po ako makapag-ipon talaga. Kaya ayun, hindi po ako nakapag-ipon, pero late na ako ay makapagkaroon ng sariling savings. Pero ganun pa man,
yun yung regrets ko ba na sa umpisa pa lang dapat inisip ko na yung investment. Kaya lang ang issue ko naman nun, syempre dahil nga siguro gusto kong punuan muna yung kakulangan Yung ng void nga, experience yung ko void. noon, no. Pero sa tingin ko mas I-heal yung inner child. yan, Ganyan. yung Nag-heal ka muna ng inner child. yung ganun. So yun po ang nangyari. Sa tingin ko naman maganda siguro para sa mga ganung kabataan na magkaroon ng parang alam mo yung advisor or mentor pagdating sa finances habang growing up, diba? Lalo na yung mga nagtatrabaho pa lang. At mapalad po ngayon yung mga bata kasi meron silang napapanood ng mga influencer, diba? Na Nagsishare ng kanilang mga thoughts about finances, kung paano i-manage yung mga finances. Kami nun, wala po talaga. Walang masyadong Ang financial purpose nun literacy talaga ba? nun, pag nagkaroon ka ng pera, gamutin yung Inner inner, child. yung experience mo, traumatic experience mo na wala kang, wala kang pera talaga. So, yun po. At siguro, pangalawang financial mistake ko ay yung, alam mo yun, dami po ako business na pinag-investan. Pero, masasabi ko, madami po doon talaga failure. Ang reason is that, unang-una, I think isa sa primary reason ay di ko inaral lang mabuti, di ko kabisado yung negosyo. At very important po yun na kung talagang gusto mo magnegosyo, dapat hands-on ka at kabisado mo. Alam mo kung ano yung gusto mo na ginagawa mo at yun yung passion mo talaga. Hindi naman not necessarily siguro passion. Oo. Hindi naman kailangan passion. Kailangan alam mo yung kaya mong gawin, alam mo patakbo yung negosyo, alam mo kung anong produkto, mga ganung bagay ba. Syempre, bata pa ako noon dahil nga may pera. Kaya sige, invest. Maraming mga tatanda na tila napakadaling sabihin na magnegosyo ka. Dapat ganito. Pero kasi yung idea na na yung sabi nga yung pagiging employee daw hindi nakakayaman, kailangan mag-business. Pero siguro ang hindi na-realize ng karamihan is hindi rin naman ganun kadali na mag-business. Negosyo. Oo, lalo na kapag parang first ka sa family ninyo na sa start ng negosyo, wala kang insight. Wala kang stepping stone ganyan. Yes, exactly. Tsaka sa tingin ko ang pagninegosyo ng pagiging negosyante, gift din yun talaga, skill din yun. Meron talaga mga tinawag maging empleyado. Tas magaling maging skillful, no? Magaling sila. 'Di ba? May tinawag maging businessman kasi kung halimbawa lahat tinawag maging negosyante, 'di ba? Sino na magiging mga astronaut? Sino na yung mga scientist, 'di ba? Yung staff mo. I mean, sa tingin ko hindi lahat ng mga tao mayroong gift magnegosyo. So, isa po 'yun sa financial mistake ko talaga na nag-invest ako sa maraming negosyo na failure. At kasi hindi ako masyadong involved, no? Masyadong involved. So, ako naman, siguro ang financial mistake ko is not starting early when it comes to savings, investing, ganyan. Though, hindi ko masabi kasi parang, di ba sabi ko nga, mahilig ako manood ng mga financial na mga videos, ganyan, financial literacy. Pero, alam mo yung pag nag-start ka kasi sa zero, like, hindi mo naman nakalakihan yung pagkakaroon ng financial literacy. Medyo mag-start ka talaga sa mababa. Yeah. Like, bago ka palang matututo paano mag-budget, matututo ka palang bago ka palang matututong mag-save, bago ka palang matututong mag-invest. Kasi wala namang, siguro sabihin na natin, wala rin naman akong role model about that. Kasi, kagaya mo, lumaki din naman ako sa isang pamilya. I mean, di naman kami nagdidildil, pero hindi rin ako kami mayaman. Like, OFW family kami, pero hindi ko naman masabi na rich kami. Hindi kami umaabot sa point na
meron kaming savings, meron kaming mga investments. Di kami lumaking napag-uusapan sa bahay yung mga ganun-ganun. So, parang bago pa lang din ako, ang bagal pa ng pacing ko, parang ganyan, parang bago pa lang akong, bago pa lang lahat para sa akin. Ikaw lang sa sarili mo yung nagde-discover ng mga ganung bagay. Na even if napanood mo na siya na kailangan mag-save, mag-invest, ang hirap i-apply sa buhay kapag hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Yan. So, syempre, nakapagsimula na yung iba na mag-save, nagsimula na sila mag-invest, ikaw bago ka pa lang nagbabudget, mga ganun. Tapos, syempre, pag nasimulan pa na, yun nga, kung hindi ka naman nga rich, di ba? Wala ka naman negosyanteng magulang. Maliit din yung, hindi rin naman malaking salary mo. Tapos yung salary na ba, napupunta pa sa mga needs, sa bahay, ganyan. So, siguro yun nga, sabi nga nila, parang hindi tayo pare-pareho ng starting point. Hindi tayo pare-pareho ng tuntungan. Kasi may yung iba mas mataas na. Oo, yung iba na nag-start na sila na mas meron mataas na sila. ng tinuntungan nila. May savings na para sa kanila yung parents nila. O kaya na-train na sila agad pagdating sa negosyo. Na-train na sila agad pagdating sa finances. So, yun. Siguro, ewan ko kung mga lang ba yan. Dahilan lang ba yan para hindi mag-start early. Siguro nagagawa naman ng iba na mag-start early. Pero for me, siguro hindi ko na-start early yung pag-save, pag-i-invest, ganyan. Kaya, alam naman natin pagdating sa mga compound interest, ganyan-ganyan, is time talaga yung critical. So, pero okay na rin. At least, syempre, kahit pa paano, nasimulan na rin naman yung ganyan. Kaya, yun, siguro kung may nakakapanood nito na early 20s pa lang kayo, bago pa lang kayo nagsisimula, siguro kahit paunti-unti, mag-start na kayo mag-save or mag-invest just to build the muscle ng pag-save, pag-i-invest. Kaya ngayon yung ginagawa ko dito sa anak namin na grade 2. Araw-araw ko siyang binibigyan ng baon. Tas may part doon na ihuhulog niya sa savings niya. Pero ang goal ko lang yan is just to build the muscle ng pag-save. Yeah, parang you're forming a habit. A habit. Kasi yun yung pinakamahirap, yung mag-start kang mag-save. Kakalagay mo lang sa savings account mo, tapos i-withdraw mo na agad. Ang ganyang level ba? Parang nangyayari sa kanila, eventually nagiging normal sa kanila yung ginagawa nila. Ayan. Ganun talaga yung training din sa mga bata. And yun din sana yung namin. Ganun sana kami. Kaso na kami, 30, 40. Yan. Pero siguro naman, di pa naman too late pa. Kaya mistake, di ba? Yan. Huwag yun ang gayahin. Ayan. Yung pangalawa ko naman siguro na mistake. Ito naman, siguro I learned the hard way. Is yung parang siya financial and emotional na learning. Kasi it's yung generosity should come with wisdom din. Ayan, di ba? True. Generosity. Kasi parang dahil sa pagiging sobrang generous ko without wisdom, naubos ang kabuhayan. Ayan. So, siguro sabihin na natin na parang dumating ako sa point na parang hindi ka nga magastos. Kasi siguro di naman ako magastos. Magastos ba? Kasi hindi naman ako sobrang magastos. Like yung sige, that time na experience ko yung mga bagay na yan is mag-asawa na kami. So di ko naman winawaldas yung sweldo niya. Pero parang nauubo siya gawa ng pagiging generous sa iba. Yun nga, sabi ko, without wisdom. Kasi tama naman yung maging generous, pero ang na-realize ko, syempre, first step is you should learn to have a heart na marunong magbigay. Pangalawa is to use that heart, that generous heart, ng may wisdom. Kasi sometimes, gusto mo lang namang tumulong, di ba? Yung pagtulong mo, yung pagpapautang mo, nagsisimula siya sa
goodwill, maganda naman yung reason mo, gusto mong tumulong. Mm-mm. Kaso minsan nga, kapag hindi mo na manage, yun, bigay ka na lang ng bigay sa iba. Pag nagpapautang ka ng beyond na sa willing kang mawala, ganyan. Siyempre, medyo nauuwi siya sa hindi magandang pangyayari. Like, hello everyone. So, while editing the video, napansin ko po ako ay medyo paligoy-ligoy sa aking mga sinabi doon. But, ang ibig ko lang sabihin is, when being generous, kailangan mag-apply din tayo ng wisdom para makaiwas tayo sa mga pwedeng mag-take advantage sa atin. So, it's a way to protect ourselves and to be wise and good steward sa binigay sa atin ni Lord na finances, and also to protect our budget, our savings, and our investments. Tara, investment. So, yun lang naman po. Back to the video. So, siguro yun yung mistake ko na masyado akong naging generous sa iba without applying wisdom. Yeah, kasi parang nangyari nagpuproduce siya ng unnecessary suffering sa atin na imbis na, alam mo yun nga, may magagastos ka for this allocated na laan para doon, yung budget na naka-allocate para doon sa gastusin yun. Pupulot mo yun, tapos papahiram mo. Tapos syempre, hindi naman na makakabalik. Wala namang masama sigurong tumulong, pero pag nakikita mo parang perpetual at inaabuso ka na, di ba? Siguro, kailangan mong mag-isip. Kailangan mong i-apply yung wisdom. So yun, wag niyo akong tularan. Wag niyong tularan yung partner. So, ayan. Okay. So again, yung akin is first, mistake is not starting early. And pangalawa is, being too generous without wisdom. Sa akin naman, syempre, as early as possible, think about savings. And pangalawa, yung investment. Kung gusto mong magnegosyo, dapat alamin mong mabuti yung negosyong papasukin mo. So, basic lang po yan at di na namin elaborate po yan kasi marami naman kayo mapapanood sa YouTube na mas magagaling talaga. Kaya mga mistake na lang talaga mga mistake lang na share namin. Ayan. So, ayan, bago po tayo magtapos, syempre, narinig po ninyo yung kanina na syempre, baka nagtataka kayo. Ano ba ginagawa nito mga to? Ba't nag-discuss tungkol sa mga finances? Na mahalaga po talaga yung pag-usapan yung finances. Hindi man kami eksperto doon, kaya isinara lang namin yung pag-i-expert namin sa financial mistakes. Na sana wag nyo nang gayahin. Katulad po nga nabanggit natin kanina, iba-iba yung simulaan natin. Yung iba, mataas yung tuntungan nila, siguro. Negosyante yung kalamang magulang, kaya naipasa sa kanila yung pagkakaroon ng business acumen na tinatawag. May diba? Trust fund sila. May trust fund, okay, may connection na. Meron namang mga wala talaga, katulad po namin. Wala talaga from scratch. No? So, merong mataas ang tuntungan, merong mababa, merong zero talaga sa ground. So, hindi pantay-pantay. So, naniniwala po kasi ako personally, yung pamilya po namin, yung importansya ng pagiging good steward. Kahit gano'n man kalaki o gano'n man kaliit yung income natin, yung finances natin, ang pinakamahalaga ay yung pagiging masinop natin, pagiging mabuting katiwala kung ano mang meron tayo, yung faithfulness natin sa pinagkaloob sa atin na resources ng Panginoon. At malaking bagay po sa akin yan kasi nga nung kami na mag-asawa, siya yung pinakamasinop sa amin. Kaya siya po yung nagmamanage ng finances po namin. At napakagaling po niya. Hindi ko alam kung paano niya na-manage po yun. Kahit ganun kaliit yung sweldo ko. Kahit minimum. Sobrang galing. Sobrang galing po niya mag-manage talaga. So, kaya naman, I commend my wife. Ayan, talaga. Kung wala siya talaga, baka kung saan-saan na
Baka dami ng sapatos dito sa bahay. Dami ng sapatos. Dami ng bag, dami ng mga damit na hindi ginagamit. Anyway, so yun lang po. At of course, God is telling us na, we are free to get and have some possessions. Diba? But let not that possessions possess you. Parang may po yan. possess. Na-possess. So, wala nang problemang magtrabaho at maghangad ng maraming pera. Siyempre, Gusto natin. gusto natin yumaman. Pero tandaan po natin sa Timothy, di ba? That the root, the love of money is the root of all kinds of evil. So, wag nating hayaan na yung pera na Love. yung pera, yung pagmamahal sa pera, linawin natin yung pagmamahal sa pera ay nagiging ugat po yun ng lahat ng kasalanan. Tama po yun. So, again, we can have possessions but let not those possessions possess us. So, yun lang po. Okay po. Salamat po sa inyong pakikinig and see you next week. Every Wednesday na po kami mag-upload talaga. Every Wednesday. And po, thank you so much. God bless everyone. Bye.